nga po mga kababayan na pinasabpi na itong si Ramil Madriaga ng Committee on Justice hinggil sa impeachment nitong si Sara Duterte, mga kababayan, ay nagsalita na naman itong si Harry Roque. At ito po ang kanyang mga sinabi, mga kababayan. Sabi niya rito, ang pagsabpi na daw na dalhin si Ramil Madriaga sa Kongreso ay isang paglabag at disrespeto sa ating hukuman. Tandaan niyo po yan mga kababayan ang ina-highlight dito ay ang isang tawag dito, ang isang preso. Si Ramil Madriaga kasi ay isang preso. Kung isasabpi na mo raw siya, mga kababayan, at ihaharap sa Kongreso para maging maging witness, ay pagdisrespeto daw sa ating hukuman. Yan ang sabi ni Harry Roque. Mga kababayan, hindi ba si Harry Roque ipokrito? Di ba? Bakit kanyo mga kababayan? Si Madriaga sabi niya hindi pwede. Pagdisrespeto ito sa hukuman. Ito si Kulangko. Kilala nyo yan? Mga ka-GP Natics? Ayan syempre maraming hindi nakakilala dyan. Baka ngayong iba kasi, ngayon lang nanonood ng mga vlogs, mga kababayan. Etong si Kulangko po, mga kababayan, galit na galit si Palag ni Ramad. Sabi niya, buwa ka ng ama kang pukpok na butanding ka. Diba? Ano yung pinagsasabi mo na paglabag at disrespeto sa hukuman ang pagpapatawag ng Kongreso kay Ramil Madriaga? Natatakot kayo nila Sayad kung walang kredibilidad si Karam, di hayaan nyo magkwento, ina nyo. Sabi niya ganun, polluted source dahil isang bilanggo si Karam. Sabi niya ganun, anong tawag mo dyan kay Herbert Kulangko? Nakatabi mo. At ikaw ang legal counsel ng dininyo si dating Senador Laila de Lima. Diba? Guys, ganito si Harry Roque. Baliktarin, mga kababayan. Kumbaga sa bakla, kumbaga sa bakla, botomesa rin minsan. Botomesa rin minsan. Bastos mo naman, Jeep. Hindi, papatawa lang ako, guys, Yun naman talaga di ba? Alam naman natin yun, Siya po yung, itong si Herbert Kulangko, mga kababayan, madaming pinatay ito. 'Di ba? Madaming pinatay yan, kada mga hold up sila ng mga bangko. Kaya nga nasa bilibid na at ang daming pending na kaso niyan, dinidinig pa ng mga hukuman nang hugutin mo siya sa kulungan para dalhin sa Kongreso at sa mga korte para lang tumistigo ayon sa kumpas mo at buong digong mo. So mga kababayan, si Harry Roque, ngayon parang feeling ko hindi niya na iniisip na siya ay isang abogado No, wala na siyang pakialam dyan. Ang gusto lang niya, masira si Ramil Madriaga, masira yung mga tao na kalaban ng mga Duterte. Wala na siyang pakialam dito, bakit kanyo? Simula nung nasayaran po ito, mga ka-GP Natics, ng tawag dito ng pera ng mga Duterte, ay itong si Harry Roque nag-iba na po ng disposisyon sa buhay. Bakit? Mga kababayan, di ba human rights advocate yan si Harry Roque? Tingnan nyo ito. Pakinggan nyo tong isang pahayag ni Harry Roque, mga kababayan, na ganito pala siya. Ito. So, naniniwala ho ba kayo na may mga slow motion Slow motion Ito. Mga kababayan, inokray-okray siya dito ni Vice Ganda na kung saan po, mga ka-GP Natics, makikita mo na kaagad ang pag-uugali na mayroon ang isang Harry Roque. Noon pa lang pala, mga kababayan, ganito na ang ugali ng isang baklitang ito. Slow motion So, naniniwala ho ba kayo na may mga nasasabi siya minsan na hindi appropriate? Meron naman siyempre. Alin po doon? Naku, unang-una yung kissing. Naku, akala ko mamamatay ako noon. Ano po yung kissing? Nakalimutan Kissing ko in na. Korea.
Natandaan niyo? Yung OFW ba yun? Na kinis niya? Oo. Ako, ang feeling ko doon, dapat tumakbo ko doon at hilahin siya. Halika dito, dito tayo, Mr. President. So kung nandun kayo, hihilahin nyo talaga Ay, siya? nandun nga ako, kamunti ko nang hilahin eh. Sabi Kung ko, hinilan "Kaya, niyo siya, sa palagay niyo, anong inabot niyo? patay na ako. Wala na ako trabaho. Patay na ako, sabi niya gano'n. Ibig sabihin, alam niya talaga na si Digong ay pumapatay. Well, inamin yan man yan dati, di ba? So, sabi niya gano'n, wag niyo iboto yan si Digong, self-confess killer yan, sabi niya dati. Pero nung ngayon nga, nasayaran na ng pera, mga kababayan, nagbago ang direksyon ni Harry Roque, naging patuwad na. Oh. So para sa inyo, hindi appropriate na Well, yun hinalikan lang. ni OFW. Yun lang. Oo. Paano niyo ho in-explain yun? Kasi hindi ko na matandaan. Yung act na yun. May Kasi isang syempre, taga-Hollywood na kasi pinuli naging ako doon. controversial. Kasi sabi ko, that's his way of showing his love to all the OFWs worldwide. That's his way. Yes. Kanino po galing yung statement? Sa kanya o sa inyo? Sa akin. If you Okay. felt that was his way of showing his love, how come you thought it was not appropriate? Eh, kasi meron pa slow motion eh. So, magkahiwalay po yung nararamdaman nyo sa sinabi nyo. Hindi naman. I think he intended it to be taken lightly. Kaya nga po, if you thought that was his way of showing his love, tama Yes, ba yung sinabi yes. niyo? Oo. If you thought that was his way of showing love, how come you thought and felt it was not appropriate? Eh, kasi lips to lips, pwede naman beso-beso na lang. So it was not an appropriate way of showing his love. Are you Pwede saying naman, that? pwedeng beso-beso siguro, padeng hakap, pero lips to lips yun na slow motion. O kung sa palagay niyo madil, ba't pinagtanggol niyo po nung panahon na Eh, yun? kasi trabaho ko yun. Mga kababayan, huli ka! Di ba? So kahit na mali pala si Digong, mga kababayan, dahil siyang spokesperson, pababanguhin niya ang pangalan ni Digong Duterte. Kita nyo yon? Di ba? Sabi niya gano'n, mga kababayan, mga ka-GP Natics, alam nyo, dapat mga OFW, ginagalang natin yan. Hindi dapat mababa ang tingin natin. No? So, sinasabi niya na hindi daw appropriate yung ginawa ni Digong. Mga kababayan, totoo naman, hindi naman talaga appropriate yon. Pero, dahil nga trabaho daw niya, mga kababayan, na ipagtanggol ang Pangulo, mga kababayan, sinabi niya ngayon na iyan ay ang paraan ng pagpapakita ni Digong ng kanyang pagmamahal sa atin, buwisit. Oh. Tinanong ni Vice Ganda, bakit niyo siya pinagtanggol kung tingin mo hindi appropriate yung ginawa niya? Eh, syempre, trabaho ko yun eh. Nakita nyo na, mga ka-GP Natics? Dahil sa trabaho, dahil sa pera, dahil sa utang na loob, ganito ang nangyayari sa atin. Kaya wala pong pag-angat ang Pilipinas. Kaya tayo nananatili, mga kababayan, na ang buhay ng mga Pilipino ay mahirap pa rin hanggang ngayon, walang pag-unlad dahil sa utang na loob na ito. Dahil dito sa mga kababayan, pinapairal natin na dahil bossing natin, kailangan ipagtanggol natin. Yan ang nagagawa ng pera. Ganyan mismo. Yan ang the best example, si Harry Roque, ng isang baliktarin. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Mga kababayan, botomesa nga ang bakla. Ay, so, joke lang. Mayari tayo ni YouTube dito. Di ba? Sabi ni Yules, dahil talaga sa pera kaya nagbabago ang isang tao. I totally agree. Dahil si Harry Roque, dati inahangaan ko yan, guys. Di ba? Northern Kumot. Inahangaan ko yan dati si Harry Roque. Grabe po niya banatan. Ito yung si Digong dati. Pero nung binigyan siya ng pagkakataon para maging spokesperson ng Malacanang, nako, doon na nagsimula. Ito nyo, balahurang tao. Oh, tingin mo hindi appropriate, pero pinagtanggol mo kasi trabaho mo. Okina na Japan. Diba? Bastos. Ayan, mga ka-GP Natics, ganyan din mismo yung tawag dito, ganyan din yung ipinapakita dito ni Harry Roque, isang baliktarin. Again, mga kababayan, kung babalikan po natin ang ating konstitusyon. Sabi ng konstitusyon, ang isang witness, mga kababayan, ay hindi po ito limitado
at hindi po natatapos or hindi po hindi sinasabi ng konstitusyon na kapag mga kababayan ang isang tao ay preso, hindi na pwede na mag-testify or maging witness. Hindi po ganun ang sinasabi ng ating konstitusyon. The Constitution said, mga kababayan, kahit sinong tao na nakakapagsalita, nakakakita, at nakakarinig, mga kababayan, ay pwedeng mag-testify. Diba? Pwedeng maging state witness. Pwedeng magsalita ng kanyang mga nalalaman. Hindi limitado yan, mga ka-GPnatics. Alam mo yan, Harry Roque. Mas matindi pa nga itong si Herbert Colanco eh. Si Herbert Colanco, tama yung sinasabi ng kapatid natin, ng ka-GPnatic natin dito, na si Herbert Colanco noon ay convicted na. Si Ramil Madriaga, mga kababayan, hanggang ngayon dinidinig pa rin ang kanyang kaso. At yung kaso na yan, mga ka-GPnatics, halatang halata. Ako na magsasabi. Galing sa aking bibig, mga ka-GPnatics, talagang plinano ang lahat ng ito kay Ramil Madriaga. No? Oh? Wala pang kahit isang kaso na nasentensyahan si Ramil. Wala din siyang pending na ibang kaso bukod sa kidnapping na itinanim daw ng demonyong si Harry Roque. Malapit ka na makulong, Harry Roque, at sisiguraduhin ko sa'yo. Sabi ni Palag ni Ramad, dadalawin kita sa Pasig City Jail, inamukang meron akong sorpresa sa'yo. Parang si parang ang nagsasalita si Pebbles, no? May pasabi-sabi ka pa, mga kababayan, na hindi nire-respeto or pagdisrespeto sa ating hukuman. Kung ito ay pagdisrespeto sa ating hukuman, ikaw pala ang unang violator. Diba? Ikaw ang unang violator. Bakit mo naman na ginawang state witness si Herbert Colanco? Oh. So, sa kanila mga kababayan, kung hindi ka magiging matalino at nanatili kang DDS, kung kayo mga DDS pa rin hanggang ngayon, mahiya na kayo sa mga sarili nyo. Kabahan na kayo, kilabutan na kayo, magtaasan na ang inyong mga balahibo. Dahil dito pa lang, ito ay maliwanag na ebidensya na kapag naging DDS ka, mga kababayan, hindi ka na straight. Isa ka ng juding. Kagaya ni Harry Roque. Hindi, yung pagkakasabi ko ng juding, hindi yung literal na bading na Harry Roque. Ha? Na nalalaki, mga kababayan. Ibig sabihin, no, sa baba. O minsan nasa likod pa, sabi nila. Matindi naman yun, minsan nasa likod pa. Minsan nasa ilalim. Diba? Mga kababayan, kasi yung tama, o yung mali, ginagawa mong tama. Kahit mali na, alam mo, pagtatanggol mo pa rin kasi trabaho mo. Pag DDS, ganyan. Pagbayad, mga kababayan, walang pakialam. Masira mo ang pangalan ko. Wala akong pakialam. Basta bayad ako. Ganon. Pag DDS. Sabi ni Mama Maribig Giray, kung mga DDS pa rin kayo, magpa-check up na kayo. Speaking of DDS, mga kababayan, mga ka-GPnatics, dahil yan, ito, yung sinasabi nyo, Ma'am Lena Sabado,